Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ako pong muli si Ariel Machiko, ang inyong teacher and farmer, para po sa ating episode ngayong umagang ito. So, muna tayo sa ating mga subscribers and viewers sa iba't ibang panig ng bansa sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Patuloy po ninyong pag-nonood at pag-like at pag-subscribe po sa ating YouTube channel. Mga hindi pa po nakakapag-like at subscribe, so mag-subscribe na po kayo para sa ating mga practical tips, pagtuturo tungkol sa gardening and fitness. So, ito po ay nakabatay sa ating personal na obserbahan at naranasan sa ating aktual na pagtatanim sa ating garden. Ang episode ngayong umaga ay guide natin sa pag-aabono o gabay sa pag-aabono ng kamatis. So, paano ba tayo nag-abono ng ating kamatis? Okay, para mag-camp up sa ganito kagandang kamatis at kalalaking bunga ng kamatis natin. Ating sekreto sa pag-aabono, paano tayo nag-abono mula sa simula hanggang sa pag-harvest, hanggang sa ngayon nag-harvest pa rin po tayo. So, ayan po yung ating mga kamatis na D-Max F1. So, ulitin ko po, ang aking ibibigay sa inyong guide ay nakabatay lamang sa aking personal na naranasan at ginawa dito sa aking taniman. Ito po ay based on experience. Po ng land preparation, dapat po naka-plastic mulch tayo. At ang ating plastic mulch o yung ating plat ay merong basal fertilizer. So, mainam po na gumamit ng organic tulad ng chicken dung. So, tulad po itong aking plat. So, sa gitna po niya meron niyang mga abono na organic po. Tayo sa early vegetative stage or 1 week after transplanting. So, tayo po ay mag-aabono gamit ang calcium nitrate. So, ang ating method na gagamitin ay drenching or pagtutunaw sa tubig ng ating abono. So, ang takal niya ay isang lata ng sardinas sa isang balding tubig na may lamang 16 liters. Ito po na yon ay linggo-linggo. So, ano ang layunin o purpose? Para bumilis po ang paglaki ng ating mga halaman. Dahil ang calcium nitrate po ay calcium rich and nitrogen rich kumpara sa urea. So, kasi po ang ating nakasanayan ay urea, pero ang urea po kasi ay nitrogen lamang. Pero kasi ang calcium nitrate ay meron na agad siyang calcium tsaka urea, so nabuboost niya po, mabilis niyang palakihin ang ating mga kamatis. So, siya yung booster natin. Alam po natin kung sakali po gumamit po kayo ng urea, kasi halimbawa wala kayong calcium nitrate, so iwasan lang yung paglagay ng side dress or yung paghahagis ng abono sa gilid ng kamatis, kasi po ang kamatis ay sensitive sa urea, so madali siyang masunog pag naamoy niya yung urea. Lalo kapag mainit ang panahon, madali siyang masunog. So, mainam na tunawin natin yung urea kapag naglagay po kayo ng urea sa inyong mga kamatis. Ang pag-aabono po gamit ang urea at calcium nitrate ay linggo-linggo, no? Hanggang sa siya ay sumapit na sa paglaki at pagbubulaklak. I-recommend ang paggamit ng organic fertilizer na maaring dumi ng manok na tinunaw sa drum. Idilig po ninyo. So, kasabay din po yung paggamit ng foliar fertilizer. Tayo kada linggo, so ihalo nyo lang sa insecticide yung ating mga foliar organic fertilizer. So, ang purpose niya ay para mabilis na lumaki at tumibay at lumakas ang mga halaman natin, dumami ang dahon sa paghahanda sa pagbubulaklak. Dako naman po tayo sa stage ng flowering to harvesting. No, kapag namumulaklak na po at may bunga na ang inyong mga kamatis, so ang inyong gagawing abono po ay complete at kalahating lata na lang ng sardinas ng calcium nitrate. So, ayan. So, samahan din po ng organic fertilizer, foliar fertilizer. Linggo-linggo po ang inyong gagawing pag-aabono.
So tutunawin pa rin po natin yan para mabilis po siyang ma-absorb ng mga halaman. Ayan po. So linggo-linggo ang inyong gagamiting o pag-aabono para tuloy-tuloy po yung pagdami at paglaki ng inyong mga Diamante Max. Hanggang sa sila ay mahinog tulad po nito. Yan. Po, wag tayo manghinayang po na gumastos sa pag-aabono dahil ang Diamante Max po, pag talagang inabonohan mo linggo-linggo, bibigyan ka ng malalaking bunga na mahigit 40 piraso kada puno. Talagang money maker po itong ating Diamante Max. So yun lang po ang sekreto, abono linggo-linggo para sa mas maraming bunga, mas malaking kita sa mas malalaking bunga ng ating Diamante Max. So ano naman po ba ang aking ginagawang style or diskarte sa pag-aabono kapag nag-harvest na po? So after harvest po, ang ginagawa ko dito ay ini-sprayhan ko siya ng insecticide at hinahaluan ko ng foliar fertilizer na natutunaw po yun sa container panghalo agad sa sprayer natin. So halo na agad siya. So yung pag-spray naman po nun ay linggo-linggo pa rin. So right after harvest, depende po kung marami naman na peste. Kung wala naman problema. So pwedeng once a week lang po kayong mag-spray. Ating abono during after the harvest ay complete fertilizer at potassium. So ang potassium po ay responsible sa pagpapabintog, pagpapapula ng kamatis. Ayan, 0060. Yan po ang ating ginagamit. So pinaghahalo po natin yan sila. Tigi isang lata ng sardinas, ilagay natin sa isang balding tubig. Ang ating gagawing pag-aabono po ay linggo-linggo. Tulad dito sa akin, itong mga kamatis po na nasa video ngayon, actual video po natin. Kami po ay naka-6 na harvest na ng kamatis. Pero po, tingnan nyo ang mga bunga ng Diamante Max F1. Talagang madalaki pa rin siya. So tuloy-tuloy po ang kita, haba pa po ang buhay nito. Nakaraan po nag-abono tayo, nakita natin na mulaklak po agad. Ito po yung ating halaman na pinipresent lagi na may more than 41 na bunga. Ayan po, nakita po na mulaklak na po siya nang nalagyan ng abono. Bilang po tayo mag-abono para lalong humaba ang buhay ng ating mga kamatis. Ayan po, hanggang dyan lang po muna ang ating mga tips. Base po yan sa ating naranasan at actual experience sa ating backyard garden. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. So, pwede rin po kayo mag-comment para sa mga technical assistance. Salamat po.